pasensya na po kayo ha, pero may kailangan po kasi kaming itanong sa'yo eh. Ano po ba yung, doktora? Di ba sabi niyo po, nung isang gabi nag-inuman po kayo nila Mang Idoy. Nakauwi na po ba kayo simula po nun? Hindi pa nga ho. Plano ko sana umuwi, kaso nga lang, sa nangyari po kay Iloy, baka hindi na po. Pwede po ba namin malaman yung mga pangalan po nung nakasama ninyong mag-inuman? Dok, bakit o? Actually, kung pwede po yung full name, kung saan nakatira, pati contact number na rin po kung meron kayo. May nagawa bang krimen yung mga kasama mo? Hindi po, wala pong krimen. Tinitingnan lang po namin yung mga posibilidad na kung saan po pwedeng nakuha ni Mang Ido yung sakit niya. Ganun po ba? Sige po, si Jed Fernan, yung boss po ni Idoy, si Nestor Ibanez, at saka po si Gerardo Cabrera po. Doc, sorry po. Naubo lang eh. Malamig kasi dito eh. At saka baka nahawa na rin ako kay Idoy. Dok, paano po? Pwede na po ba ako umuwi? Sorry po pero hindi pa po kayo pwedeng umuwi. Teka lang, bakit naman ho? Protocol po namin yon, hindi po kayo pwedeng umalis. Dok, anong protocol eh? Kailangan ko na umuwi, Dok eh. Mang Mario, kalma lang po tayo. Talagang protocol lang po yun, kaya sana po, saglit lang naman po to. Paano ako kakalma eh? Gusto ko nang umuwi, pinipigilan niyo pa ako. Sir, hindi nga po kayo pwedeng umalis. Bakit ba? Bakit ba hindi ba ako pwedeng umuwi? Mang Mario, posible ho kasing dahil sa virus kaya namatay si Mang Idoy. At maaaring nahawaan ho kayo. Nasa ER left wing na po sina Mario Sanchez, Gerardo Cabrera at Nestor Ibanez. Lahat po sila may ubo at 39 degrees Celsius na temperature. Sila po yung mga nakainuman po ni patient Idoy Maranan. Tapos sinabihan na rin po namin yung pamilya po ni patient Ibanez at patient Cabrera na mag-self-isolate po muna sila. Tapos mag-report po sa atin kung meron po sila mga nakaramdaman na simptomas. Dok, kanina naman po nakausap ko si Mr. Jed Fernan. Naka-isolate na po siya sa bahay niya pero talagang malala po yung ubo niya. Maraming salamat sa inyong lahat. Pero habang inihintay natin ang resulta ng swab specimen mula sa bangkay ni Idoy, kailangan natin mag-proceed sa susunod na step. Mahirap to para sa ating lahat, pero kailangan natin gawin. Wala munang makakaalam kung ano nangyayari sa atin dito. Magkakaroon ng media blackout sa lahat ng news tungkol sa sitwasyon natin. Para hindi makapag-cause ng panic at magawa natin ang dapat gawin. Dok, ibigin niyo po sabihin, isasara po yung ospital? Dok, kailangan ko pong umuwi. May anak po ako, kailangan po ako ng anak ko. Wala naman po akong simptomas. Wala po akong direct contact na sa patient. I understand. But we need to control the virus. Wala mo na makakalabas at makakapasok ng ospital. Ila-lockdown natin ang buong ospital na to. Michael? Denise. Anong ginagawa mo dito? Ikaw talaga yung pakay ko. Galing ako sa inyo, sabi na tita mo, dumiretso ka daw dito eh. I just wanna talk to you. Michael, you shouldn't be here. You need to get out of here. Please, umalis ka na. Denise, alam ko, galit ka pa sa akin. I'm really sorry. Baka pwede naman mag-usap tayo, please. Michael, I'm serious. Umalis ka na. Seryoso din naman ako eh. Denise, pwede ba? Huwag mo naman ako pagtabuyan. Gusto ko lang naman mag-usap tayo eh. Kahit saglit lang. Please. Gusto ko lang bumawi sa'yo. Umuwi ka na. I'm telling you, please, umuwi ka na.
hindi ako aalis dito hanggat di tayo nag-uusap. Wala ginagawa niyo, ba't niyo sinasarado yan? Tapos na duty ko, gusto ko na umuwi. Hindi pa po kayo makauwi, ma'am. Ano hindi ako makakauwi tapos na duty ko? Anong meron? Anong nangyayari? Bakit nga? Bakit nga hindi makakalabas? Basta po, ma'am, utos lang po ito ng management. Utos saan? Eh dapat ako unang makakaalam yan kung may utos sa taas. Kaya buksan niyo naman kasi yung pinto. Ako gusto ko na umuwi. Lahat ko gusto na umuwi. Buksan niyo na yung pinto. Tito Michael? Tito Michael? Annalyn, ano nangyayari? Ano ginagawa mo dito? Bakit nila sinasara yung ospital? Lahat ko gusto na umuwi. Buksan niyo na yung pinto. Wala naman sinasabi sa Dali lang! Sandali! Ulit mo naman eh. Mga ma'am, mga sir, uminahon na lang po muna tayo. Dok, paano naman kami hinahon? Ikukulong niyo ba kami dito? Pasensya na po. Sorry po talaga sa nangyayari, pero kailangan po natin gawin to para sa kaligtasan ng bawat isa. Ano po ba talaga, Dok, ang nangyayari, ha? May kinalaman ba to doon sa isang namatay na pasyente? May TSB na ba dito? Sabihin niyo sa amin, Dok. Hindi pa ho ito kumpirmado, pero ginagawa namin lahat na makakaya namin to contain this virus. Sandali! Sandali! Tumahimik muna kayo. Sandali lang. Dok, sabi mo nga hindi pa kumpirmado. Baka pwede naman palabasin mo na kami rito. Gusto namin umuwi. Sandali lang. Bili Nakakamatay kayo. yung sakit na yan. Opo, sandali lang. Totoo, hindi pa kumpirmado. Kung TSB nga to. Pero inuulit ko, wala munang makakalabas. Number 1 policy natin to. Kahit sino ho, kahit kaming mga doktor, tayong lahat, wala hong makakalabas. Sandali! Sandali lang! Makinig kayo. Ako ng mask na yan. Sandali lang po. Makinig kayo. Kalma lang. Huminahon kayo. Sa ngayon, nakikipag-coordinate tayo sa national government, especially sa Ministry of Health tungkol dito. Pero inuulit ko, pasensya na ho talaga. Wala mo nang makakalabas. Pasensya na ho talaga. Para sa kaligtasan ng bawat isa. Sir, alam mo na ba yung balita sa San Brigado Medical? Ano yun? Sir, ilalakdown daw po yung ospital eh. Sana nakalis na sila Annalyn dun. Hindi ko nga matawagan eh, kanina pa. Diyos ko, wag naman sana yan yung viral outbreak. Doktora, kamusta po kayo? Okay lang ba kayo? I haven't slept much. May 2 doktor na namatay kanina lang. Kulang na kami sa loob. Dok, mag-volunteer po ako. Ako din po, Doc. Michael, bitawan mo ko, Michael. Tito Michael, meron po kasi siyang symptoms ng virus. Kaya please, huwag niyo po siyang lalapitan.